kumikita pa lalo yung mga gas station o yung mga oil na company sa Pilipinas. Yun nga yung sinasabi na sana anuhin nyo muna. Kasi ito si Auntie Claire ko ano sinasabi. Kaya tuloy iniisip nung may crisis, wala talagang crisis eh. Walang crisis pero bakit ganyan kataas ang pagtaas ng oil natin? At ito matindi kaya nga ito pinost ko to, di ba? Nakita nyo na. Ito'y batas na buti nga ito mga senador may ginagawa. Kahit ito si Chis Escudero na tahimik lang na nagtatrabaho. Sabi dito, isa nang ganap na batas ang Republic Act 12316. Ang panukala nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspindihin o ibaba ang excise tax sa produkto ng petrolyo kapag kinakailangan upang maprotektahan ng publiko. Batas na ho ito. Ang tanong, bakit hindi pa ginagawa ni Marcos? Alam ko na kung bakit. Alam ko na. Alam nyo kung bakit? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ito na ginawa na nitong senador na ito eh. 'Di ba? Ito yung pinipilit nilang gipitin eh. Pero at least nagtrabaho. Ginawa na ngayon na para masuspindi ang excise tax. Ang tanong, ginagawa ba? Pwede. Alam mo sagot ni Marcos diyan. Basta may tanong na hindi niya masagot. Gaganong-ganon na lang siya. Yung sagot na malabo para alam mo, kayang-kaya eh. Kayang-kayang kontrolin. Actually, pwedeng ang government takeover. Ano sagot ni Marcos din dyan? Let's not go into that. Parang tanga lang eh. Kaya gusto ng emergency power. Bakit? Kasi wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Yun. Oy, yan, unya-unya, mamaya pag-usapan natin na. Sino ang mas lamang sa usapan? At ang pinakamatinding tanong, niloloko ba tayo noon o niloloko tayo ngayon? Kaya kung akala mo, simpleng balita lang to, mag-isip ka uli. Panoorin mo to hanggang dulo dahil dito, pag pinagsama-sama mo ang lahat, makikita mo ang buong larawan ng ayaw nilang ipakita sa'yo dahil bayaran ng mga media, mga animal. Dito lang sa Banateros ka lagi, ha? At eto na nga, pag-uusapan po natin. Ako, matindi usapan natin ngayon. Ha? Talagang pasabog, ika nga. Pasabog yung mga usapan natin ngayong araw na to. Kasi, alam mo, eto na nga yun eh. Kahapon gusto ko na nga gawa ng video ito eh. Maano sa puso ko to, sabi ko, tanginan hindi no? Sorry ha. Samahan ng bunganga ko. Kasi sabi ko, pambira kayo. Pagkatapos nyong i-demonize ang China, pagkatapos kayong kumamping sa Amerika, nung nagka-problema, kanino kayo tumatakbo? Sa China o sa Amerika? Hindi kayo makatakbo sa Amerika, di ba? Dahil alam nyo namang hindi kayo tutulungan. Ang hindi ko magets, ito hindi ko magets at ang daming tatanga-tanga sa buong Pilipinas lang ha. Ito, napakatangan nyo talaga eh, ng mga Pilipino nag-pro-America. Nangyari na sa atin yan eh. Nakalimutan nyo ba? Nangyari na sa atin yan noong panahon ng pandemya. Noong panahon ng pandemya, nangangailangan tayo ng bakuna. Anong ginawa ng Amerika at iba pang mga puti, mga European at mga taga-ibang West country? Anong ginawa nila? Pinagdambot nila ang bakuna. Yung ating supposedly brother na Amerika, yung tinatawag na big brother natin na Amerika, hindi rin tayo binigyan ng bakuna noon eh. Ano ginawa nila? Itinago nila para sa kanila lang daw yun. Diba? Sino unang tumulong sa atin? Nakalimutan ba natin yun? China ho ang unang tumulong sa atin. O sasabihin naman ng iba dyan, pero mas effective yung na bakuna sa Amerika. Oo, anuin mo effective kung hindi mo naman magamit noong panahon na yun. Ang tagal. It took so many time. Actually, years ata yun. Kasi maalala ko, nagka-COVID ako noon eh. Pagkatapos noon, ang unang-unang dumating na bakuna noon, ay yung galing sa China, yung Sinovac. Di ba? And
Maganda naman po. Hindi naman po ako namatay. Lahat ng bakuna ko, China. Buhay na buhay ako. Sa matter of fact, parang feeling ko nga, mas nakaganda pa yung bakuna ko eh. Kasi dati, mabilis ako magkasakit. Dati, ito walang biro ito, hindi ako nagbibiro. Mabilis ako magka-flu. Mabilis ako magkaroon ng inaatake ng asthma. Pero ngayon po, ito hindi ako nagbibiro po. Marami sa mga kaibigan ko, katrabaho ko, nagkasakit na't lahat. Pero ako hindi pa po. Hindi ko sinasabing dahil yun sa bakuna ng China ha. Pero ano lang ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, hindi ko nakasama. Kasi yan ang palabas ng mga pro-America nun eh. Wala, mahina yan, yung bakuna galing China. Hindi ko totoo yan. Ako, ang pruweba niyan dahil tayo po ay nagpabakuna. Yun ang ating binakuna, Sinovac yun eh. Di ba? So, anong ibig ko sabihin mga kababayan? Simpleng-simple lang. Hindi tayo natututo sa kasaysayan. Anong kasaysayan? Pagka nagkakagipitan, hindi natin naaasahan ng Amerika. Yan ang katotohanan. Dahil mas prioridad nila yung sarili nila. Alam mo, if there is one thing about Trump, si Trump may pagka-narcissist eh. Sa totoo lang. Hindi ako nag-ano pero masyado siyang believe sa sarili niya. Masyado siyang, which is, as a president, you have to. You have to protect your people. I understand that. Kaya lang, magaling siya sa negosasyon. As a matter of fact, I'm a fan of Trump nung panahon ng Apprentice, yung sa TV series na Apprentice, kasi marami kang mapupulot na magandang aral doon. Bilang negosyante, how to negotiate, ika nga. At isang bagay na siya, it's always siya ang nananalo sa negotiation. That's who he is as a businessman. At nung naging presidente, ina-apply niya ito. He makes sure siya lagi ang panalo. So bubulain niya ang lahat ng ibang bansa to negotiate ang panalo Amerika. Which is good for America, bad for us. Bakit bad for us? Parang tayong nini-negotiate niya, parang dalawang negosyo yan eh. Nagne-negotiate kayo eh. Siyempre may isa dyan matatalo sa negosasyon. Hindi ako naniniwala sa win-win situation eh. Yung alam mo yung win-win situation sa negosasyon, tatawad ka ganito, hindi. Nakatawad ka, tama, mali. Di ba? Halimbawa, tumawad ka, naalala ko nga nun, bilin sa amin nun sa Hong Kong eh. Di ba? Kunwari, magagalit-galitan yung nagbebenta, magsusungit. Ikaw naman, nadadala ka sa kanyang emosyon na feeling mo malulugi siya. Di ba? Tapos, okay. I'll give you this. I'll give you this. I'll ganyan, di ba? Tapos akala mo nakatawad ka. Akala mo nakalamang ka. Kasi naibaba mo ng kalahati yung presyo. Kasi sa Hong Kong, ganun dun, tawaran dun eh. Nababa mo ng kalahati. Pagkatapos mong bilhin, pag naka-smile daw sa'yo yung nagbebenta, ibig sabihin, ikaw ang talo. Hindi mo lang alam. Pinamukha lang niya na panalo ka sa negosasyon, but in reality, tumubo siya. That's the truth in negotiation. Sa lahat ng negosasyon, may panalo. Yan ang hindi mo pwedeng sabihin na natalo yung isa, quits lang kayo, pareho lang kayo. Hindi totoo yun. May kumita doon sa negosasyon. So what do I mean? Diyan magaling si Trump to negotiate for his country. His country. At diyan tayo lugi. Bakit? Tanga yung presidente natin eh. Nagpadala siya doon sa negosasyon na yon na tayo ang lugi. Tayo ang lugi. Di ba? Kumampi siya sa Amerika. Yung EDCA, nandyan, tinraining kuno. Pero because of that, masyado tayong na-align sa Amerika. Ngayon, nasa mercy tuloy tayo ng China. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng oil ng Amerika. Sila nga hirap na eh. Tayo pa kaya? Asa nang merong kahit pa paanong technology at magaling pagdating sa ganyan din, aside from the Middle East, China. China po. Tapos ano nangyari ngayon? Sasabihin mo, reset. Balik tayo sa negotiating table. Dati, inaaway nyo. Kaya nakakatawa talaga to eh. Alam mo, the best niyan, ako may suggestion ako the best niyan, BBM, gusto mo yung mapakita talaga na ikaw ay sincere?
Give up po si Tariela. Fire him as soon as possible. Hindi, totoo yun, ha? Ito, panoorin tong balita na to. Sa gitna ng gera sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may dahilan na para sa joint oil exploration. Kasama po ang China sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. Di maikakailang uminit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Pero sa nangyayari ngayong gulo sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayam ng American media agency na Bloomberg, bukas siya na i-reset ang relasyon sa China. I think it's certainly going to happen. I don't think that's something that that is like an option. It's happening now. There's going to be a very, very serious restructuring. They will have a lasting effect. And there will have to be a new normal. Sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo, tinanong ang Pangulo kung bukas siya sa isang joint oil and gas exploration kasama ang China. Kahit sa pinagtatalo ng teritoryo gaya ng West Philippine Sea. Sagot ng Pangulo, baka raw ngayon merong dahilan para gawin na ito. Something that Dito mo malalaman talaga ang isang tao kung magaling o hindi. Tandaan nyo ito, ha? Sa lahat po ng larangan, pati negosyo, pati organisasyon, pag ikaw ay isang reactive person, ibig sabihin, you only react to situations, ibig sabihin that person is not really a good leader. A good leader knows how to create problems, even the problems ay wala pa. Diba? Even the problem doesn't exist. A good leader should know how to create that problem in his mind, in his heart, so that ready siya anytime that problem will come to exist. Di ba? Pag ito ay nagkaroon na ng reality, lumabas na sa totoong buhay, bago mo pa mag-react lang, may plano ka na. Ang problema dito, ngayon mo palang iniisip to. Dapat inisip mo na yan before nagkabastusan, bago binastos ng general mo yung China, inisip mo na yan noon pa. Dapat kinausap ka na ng foreign na secretary mo at sinabi mong, Mr. President, hinay-hinay tayo, kailangan natin yan in the future. I mean, tangina, common sense eh. Common sense po yan. Sabi nga, di ba, meron nga tayong sinasabi na kasabihan, do not burn bridges, which is true. And honestly, ako, nung kabataan ko, ako dyan eh. I failed so many times na I burned bridges with doon sa mga nakalaban ko. Whether in business or whatsoever. But eventually, mamimit mo rin pala sila in the future. And because of that, alam nyo, ako po ay natuto naman po doon. Kaya nga don't burn bridges eh. Even if at this time, hindi kayo magkasundo, at this time, magkalaban kayo sa whatsoever, politika o di kaya naman sa negosyo. Bakit? Kasi someday, magmimit kayo niyan. Maliit lang ang mundo. At yung mundo na yan, pag yan kayo nag-meet, at baka in the future, kailanganin mo rin ng tulong yan. Di ba? Kung matalino ka leader at prudent na leader ka, dapat alam mo yan. Eh, anong ginawa mo? Nga tayo ngayon. Hindi, alam mo, hindi, sa bagay, meron nga namang kasabihan tayo sa mundo na ito. Ano yun? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Oh, wala pa, kaya nga gusto ng reset eh. Kaya gusto ng emergency power. Bakit? Kasi Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. yon. we've been talking about for a great deal. But the territorial disputes will get in the way of that. Maybe this will provide impetus for both sides to come to an agreement. Punto ng Pangulo, hiwalay naman daw ang kalakalan ng dalawang bansa sa away nito sa teritoryo. We've always tried to differentiate
the terror. Feeling matalino pa ito, no? Akala niya nabobola niya yung ano, no? Yung nag-i-interview sa kanya. Ha? Pero sabi ko, ang tanga talaga. Ba't di ka ngayon humingi ng tulong sa Amerika? Yung ginawa kang tuta ng Amerika. Bakit di ka ngayon humingi ng tulong? Ano? Di ba? Kasi alam mo hindi tayo tutulungan. Alam mo yun, parang hindi kayo natuto sa kasaysayan. Ilang beses na nangyari yan na kinaibigan tayo ng Amerika, binola-bola tayo ng Amerika, tapos nung nagkagipitan, bahala na kayo sa buhay nyo. Ginawa nila yan, di ba? Nakalimutan nyo na. Sa kasaysayan pa lang, niligtas tayo sa mga Espanyol, kuno. Tapos eventually, binitawan din tayo ng kagulo-gulo na sa Japan. Hindi ba tayo natuto? COVID na ulit-uli yan. Eto na naman, oh. Ba't di ka ngayon humingi ng kumatok ngayon kay Trump? Territorial disputes from our trade arrangements. Many investments still of the big programs here of the government are coming from China. And they have not used this as somehow, they haven't leveraged this and in any way. In quite the contrary, they've been very, very helpful. Sa datos ng Department of Energy noong 2020, ang undiscovered resources daw sa West Philippine Sea aabot sa mahigit 6 na milyong bariles ng langis at mahigit 7 bilyong cubic feet ng natural gas. Kabilang sa pinaniniwalaang mayaman sa natural gas ay ang Recto Bank na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dating may joint marine seismic undertaking ang Pilipinas kasama ang China at Vietnam para sana sabay-sabay na magsaliksik sa mahigit 142,000 kilometers na bahagi ng South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Pero ipinawalang bisa ito ng Korte Suprema noong 2023. Labag daw kasi ito sa konstitusyon dahil pinapayagan ng kasunduan na makilahok sa pag-explore ng likas na yaman ng Pilipinas ang mga kumpanyang 100% foreign-owned. March 2023, sinabi ni dating DFA Secretary Enrique Manalo na mag-uumpisa ng muli ang exploratory talks ng China at Pilipinas para sa posibleng joint oil and gas. Tangina, no? Ito yung ano eh. Ito yung tinatawag mong pa-PR na lang eh. Diba? Pa-PR na lang. Alam nyo kung bakit? Kung pa-PR na yan? Simple. Ngayon pa lang pag-uusapan. Ngayon pa lang babalik sa negotiation with China. Ngayon pa lang mag-uusap uli. Kung kailan nandyan na yung crisis. Kung kailan matatapos yung ating supply ay for 45 days. Kung kailan maghihirap na tayo, tsaka pa lang nyo naisip na, ay, usap uli tayo. How long do you think is this negotiation mangyayari? It will take time, correct? It will take time. For sure, it will take time. Tama, mali. Pero ano, nga. Yan ang problema. Nga na naman tayo nito. Ilang buwan bago yan maisakatuparan. Sa bagal ni Marcos, baka wala na si Marcos sa posisyon bago pa maisakatuparan yan eh. Exploration. Pero wala nang naging update o balita pa rito ang gobyerno. Lalo pat nagkasunod-sunod na ang pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nang tanungin kanina ng media si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, kaugnay sa posibleng joint oil exploration kasama ang China. Not at this point of time, but I think it may be forthcoming. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24. Galing mo talaga, Marcos. Palakpakan ka. Naisip mo yan ngayon. Ito pa matindi. Ito yung ito yung sinabi ni Marcos na sabi ko nakakatawa talaga. Alam mong wala talagang alam tong presidente na to. Wala talagang alam Things eh. are beginning to open up, and although we cannot be assured right now of the supply, we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just. Ano sinabi niya? Ano sinabi niya? Di ba may 45 days naman na ano pa?
mag-open up naman na daw. Ibig sabihin parang maayos na daw ang sigalot. Magkakaroon na ng solusyon diyan sa pinagdadaanan ng oil. Ito ulitin ko are beginning to open up. Beginning to open up. Yun na yun yung sa supply daw And although we cannot be assured right now of the supply, So pero hindi naman daw tayo sure. Malapit lang, mag-open up na. Ano ba talaga? we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be At least mga kababayan, may kuryente tayo tsaka may gas tayo for 45 days. Wala pa po tayo Ano wala pa yun? po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Okay. Wala pa naman pala. After 45 days pa. Tama nga naman pala si Castro. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayun. Wala pa. Okay? So, tama pa siya. Anak ka ng meme. Anak ka ng meme talaga. Oo, Yusik Claire. Tuloy natin ta. fairly confident. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. The next part of the challenge that we were facing was the supply and the pricing of petroleum products. Kaya ang una naming tiniyak ay ang unang tanong ko sa Department of Una daw yung supply, di ba? So, sinasabi niya maaayos naman daw. Pangalawa, ito yung pangalawa niya. Energy. Ano ba ang stock natin ng diesel, ng gasolina, ng kerosene, ng jet fuel? At ito ay binigay sa atin. Marami sa inyo ay nakita naman ninyo yung unang report kung ilan ang supply natin. At ang instruction ko sa kanila, huwag niyong titigilan. Maghanap kayo pa ng supply dahil hindi natin alam kung gaano katagal pa ito. Alam mo, kawawang bansa talaga tayo. Kawawa. Hindi ko alam bakit hindi nyo pa nare-realize yung mga nanonood dyan, mga pinklawan, tsaka mga Alam mo, I hate to say this, but dapat nyo talaga na ilagay si BP Sara Duterte bilang presidente. Alam nyo kung bakit? We need a person na friendship with China and with everyone else. Not like this kind of president na pumapanig sa iisa. At least si BP Sara Duterte, hindi naman siya bumabanat sa Amerika. Pero at least, ito yung kaibigan ng China. Bakit ko nasabing kaibigan ng China? Anak siya ng presidente na maayos ang relationship sa China. So somehow, she would be a good negotiator. Ngayon, ewan ko sa inyo kung hanggang kailan nyo marirealize that we need BP Sara Duterte as the president. Honestly tawagin nyo na akong ma-political, blah, blah, blah. Di ba? Pero we need her. We need her to represent us. To negotiate with other countries. Kailangan natin ng presidenteng ganun at this time. Kailan nyo marirealize pag wala na tayong kuryente at nagkakandila na lang tayo? Alam mo, ito sabi ko sa inyo pag nangyari yung sinasabi nilang 45 days, kasi ganito sinasabi ni Marcos 45 days meron pa tayong supply. Pero since nag-open up naman na, yan ang sinasabi niya nag-open up naman na at magkakaroon na tayo ng supply eventually, I think we're doing good. Something like that. Yan ang sinasabi niya. Sa loob-loob ko, saan mo nakuha yung sinasabing mag-open na? Hindi, totoo Bakit? Dalawa yan nag-aaway ang Iran Di ba? Sinasabi nga nila na nag-bluff lang to si Trump. Sinabi niya, in 48 hours or 24 hours, nakalimutan ko na eksakto, 24 ba, 48 Pag hindi kayo bobombay namin kayo. Tapos biglang lumagpas na yung oras na binigay niyang taning. Sabi naman niya, nagkausap na kami.
Ano sabi ng Iran? Hindi kami nagkakausap. Eto, nasa balita, baka sabihin ninyo, eto. Tinanggihan ng Iran ang peace proposal na inihain ng administrasyon ni US President Donald Trump. Tinanggihan. Agree ba siya? Nagkasundo ba? O open na ba? Magbubukas na ba? Hindi. Tinanggihan. It's getting worse. And ladies and gentlemen, whether you like it or not, this is a prophecy. Ibig sabihin, talagang lalala at lalala. Hindi maayos yan. Kaya wag tayo mangarap na masasabihin natin na maayos yan. No? So what do we need now? Ibig bang sabihin yan dahil sinabi sa Biblia na patuloy magkakagulo, ibig bang sabihin yan, pabayaan na lang natin? Hindi yun ang punto. Kaya nga there are people who would help us. That's why, di ba, habang pabulok ng pabulok, there is salt. Ano yung salt? Para ma-preserve. We need people na gano'n, not just spiritually, but also pagdating sa leadership. That would somehow help us retain yung ganitong status. Ang problema, hanggang ngayon, sip-sip pa rin kayo kay Marcos dahil nga ayaw nyo lang si Duterte. But now, this is the time that we need a Duterte leadership. Kamay na bakal na may malasakit na marunong dumiskarte. Hindi katulad ngayon na parang lutang. Hindi ko alam kung lutang ba yan dahil walang alam. O baka naman lutang sa ibang bagay. Ayan na nga, sinasabi na nga Alam mo, nanonood ako kasi ng mga sagutan nila eh. Nagsasagutan ng Iran at Amerika. Lalong hindi nagkakasundo kasi sorry to say may pagkamayabang di si Trump eh. Etong Iran, isa pa din to. Hindi rin kami babaluktot. Kasi ganyan naman ang away eh. Ang away pataasan ng ihi yan. Ano sinasabi ng Amerika? Aminin lang nila, natalo na sila. Ano sabi ng Iran? Ayaw mag-sorry. Alam mo, typical na away ng dalawang tao. Pero ito, buong bansa ang nag-aaway. Ngayon sasabihin mo, hindi, magkakaayos na yan. We have 45 days. We have 45 days and everything would be fixed. Pangwakasan ng halos isang buwang digmaan sa Middle East. Para sa Iran, hindi katanggap-tanggap sa kanilang panig ang mga kondisyon na inaalok ng Estados Unidos. Ayon sa mga Iranian officials, may kalabisan umano ang mga kondisyon ng US at hindi ito sumasalamin sa patas na kasunduan. Kaya naman iginiit ng Iran na wawakasan lamang nila ang digmaan ayon sa sarili nilang pasya at timeline. Sa isang pahayag, binigyang diin ng Iranian military leadership ang kanilang paninindigan laban sa anumang kasunduan na hindi pabor sa kanilang interes. ثبات از طریق قدرت صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمی‌گردد. این اراده زمانی ایجاد می‌شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده. هست Tinan mo, no one like us will come to terms with anyone like you. Si Trump ang tinutukoy niya dito Not now and never. Itsura pa lang niya Itsura pa lang niya, yari na si Trump. و خواهد بود. کسی هم شما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد. Inilarawan din ng Iranian ang proposal ng US bilang isang ploy o taktika lamang. Dagdag pa rito, naglatag ang Iran ng sarili nitong kondisyon para sa pagtatapos ng digmaan. Tinan mo yung kondisyon nila para matapos yung digmaan. Sa inilabas na pahayag ng isang Iranian state-run TV mula sa opisyal ng Iran, kabilang sa counter-proposal ng Iran sa US ang ganap na pagtigil ng mga pag-atake, pagbabayad ng danyos at pagkilala sa kanilang kontrol sa Strait of Hormuz. Kita nyo? Kailangan bayaran yung war damages. Tapos itigil yung pag-atake. Ito both with Israel and America to
At the same time, ang authority dun sa Strait of Hormuz is sa kanila. 100, 600, ganun. Yun na lang, tinatanggap ko na lang. Yung ang isang driver ko, nag-boundary, 300. Grabe, no? Boundary 300. Paano mo papagawa yung sasakyan kung masira yan? Hindi, ako sabi ko nga sa inyo kaya tayo mag-ingat ngayon Ito yung mga panahon na talagang dadami ng crime. Walang, hindi ko gina-justify Pero talagang marami dyan na no choice kung hindi tumakbo sa crime. Hindi ko sinasabing sila pero mapepuwersa talaga yan Alam mo, lagi ko nga ito naririnig Yung bagang magkaroon ka ng magutom ka, magkaroon ka ng problema, kaya mong tiisin. Pero yung anak mo na yung nagugutom, anak mo na yung wala na, doon dudugo ang puso mo Hindi ko sinasabing tama ang gagawin Pero malamang sa malamang talagang papasok sila sa mga petty crime na magnanakaw, mag-i-snatch, mag-hold up. Kaya nga, alam mo yung pinatay sa Maynila na nahuli na ni Yorme. Kaya maraming salamat, Yorme. Yung crime sa Maynila na dating, I think yung security, dating police na security ni Isko Moreno. Alam mo bakit namatay yun? It's not really akala ko kasi riding in tandem na tinarget i-ambush talaga yung tao. Hindi. Nakakita lang daw sila ng kwintas. May suot na alahas. Siguro nakita. So, hold upin nila. Nagkataon, nagkabunutan. Pinatay. So, ano ibig ko lamang pong sabihin, mga kababayan? Ganyan talaga mangyayari. Dadami hold upper. Alam naman, sabihin ko sa inyo na pag kami hinold up, ibigay nyo na. Huwag na kayo lumaban. Sana kung hindi kayo patayin. Kasi naalala ko nung may studio pa kami dyan sa may Makati. Meron dyan sa may Palanan. Hinold up, tapos binaril pa. Pinatay pa talaga. Kasi nga, para walang witness daw. Ito yung mga dating pulis. So parang sabi ko nga, ano ba yan? Paano na mangyayari? Paano na mangyayari sa atin ngayon? Nahirap na talaga tayo. For sure, tatakbo ang mga kababayan natin sa hindi maganda. Kaya nga tingnan nyo ngayon, walang biro, ang luwag-luwag ng traffic. Nagkaka-traffic lang pag ginagawa yung lintik na EDSA. Pero pag hindi ginagawa yung EDSA, ang luwag na ngayon. Hindi ako natutuwa dahil maluwag. Oo, pero happy na rin. Pero kasi ko, sabi ko, kung ganun, so hindi na bumabiyahe talaga yung ibang tao. Yung mga TNBS, hindi naman daw tinatasan ng ang pamasahe kasi parang kailangan pang yun ng gobyerno. At the same time, hindi naman binababa ng mga operator yung kanilang commission. So paano na mangyayari nito? Alam mo, hindi lang ako ganito nagtatanong. Mismong yung mga senador, tinatanong nila yung DOE at walang masagot. Parang mga tanga lang. Pakita ko sa inyo Ito pa matinding problema Ito. Hindi sinasantabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibilidad na hihinto ang biyahe ng mga eroplano dahil sa problema sa supply ng jet fuel. Ayon sa Pangulo, ilang bansa na ang kumausap sa mga airlines sa Pilipinas na hindi muna sila magkakarga ng langis sa mga foreign aircraft. So ibig sabihin yan, magbabaon yung eroplano ng langis. Kasi hindi na, halimbawa, yung, di ba, ganun yun yung halimbawa yung Philippine Airlines, bumiyahing papuntang Tokyo, pagdating sa Tokyo, doon gagasan uli. Di ba? Para, para makabalik. Usually naman, yung mga malalaki, kayang bumalik pero yung mga maliliit, katulad nga nito, yung marami na cancel, kasi ayaw ng paggasolinahan doon sa ibang bansa. Kailangan may bit-bit ka na. Kung hindi capable yung eroplano mo, yari, tigil. Kita mo yung aberya? Paano na ako magbabakasyon yan? Biro lang. Di ba? Pero at the same time... Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa.
Wala pa po. Mag-antay ka. Mag-antay ka. Narito ang report. May ilang airline na nagsuspindi ng kanilang mga biyahe. Sa anunsyo ng Cebu Pacific, ilang flights nila ang sinuspindi at binawasan muna ang biyahe. Epekto raw yan ng mahal na petrolyo sa gitna ng giyera sa Middle East. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi sinasantabi ang posibleng pagpapahinto sa pagbiyahe ng mga eroplano dahil sa kakulangan ng jet fuel. Ilang bansa na raw ang kumausap sa mga airline sa Pilipinas na hindi kaya mag-refuel, kaya napipilitan ng ating mga airline na magdala ng sariling jet fuel pabalik ng Pilipinas. Una nang sinabi ng DOE na higit 1 buwan pang itatagal ang supply ng ating jet fuel. Naghahanap na rin ng iba pang oil supplier. Ang Philippine Airlines naglabas ng pahayag na nakakuha sila ng sapat na supply ng jet fuel para sa kanilang mga naka-schedule na flights. Para kahit paano'y maibsan ang taas presyo sa langis, babawasan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang aeronautical fees simula April 1. Sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, kabilang dyan ang singil sa landing at take-off ng mga eroplano. Makakatipid kahit papaano ang ating mga airlines companies ng more or less until mga 5,000 pesos po. Nagbaba na rin po tayo ng passenger service charge, yung sinasabi ng terminal fees, para upang sa ganon, makikinabang po directly ang ating mga pasahero naman. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5. Ngayon. Wala na. Pero pustahan tayo yung mga congressman na magre-recess at saka yung mga senador makakapunta ng ibang bansa, oh. Hindi, sabi ko nga sa inyo, tayo kawawa dito, yung mga walang sariling aeroplano, 'di ba? Yung may kakayanang magbayad ng mahal na pamasahe. Then sure to, mahal to eh. Magmamahal to. Kaya nga mga kababayan, pagpasensyahan nyo na ha, yung mga taga-Tokyo ha. May in-announce akong event dito sa Japan, sa birthday, sa anniversary ni PRRD dyan sa Shibuya. Alam mo, ilang araw na ako naghahanap ng ticket. Wala akong direct flight na papunta ng Japan. Hindi po ako pwedeng bumiyahe ng hindi direct flight kasi meron pa akong ibang biyahe sa susunod. So, medyo tight yung schedule ko. Nung naghahanap ako, walang direct flight sa Sabado. Hindi na makakauwi. Sabi ko, patay kang bata ka. Makakapunta at makakauwi. So, hindi po ako makaka-attend. Pagpasensyaan nyo po mga taga-Japan. Sa susunod na lang po, promise. Kasi late ko na nalaman, di nga ako in-inform ni Bojo. Yung kasalanan ni Bojo to. Wala. Yung mga naghahanap sa akin pagka hindi nyo ako makita, kasalanan ni Bojo. Kasi late niya na ako sinabihan eh. Hindi ako nakakuha ng ticket. Kasalanan pa ni Bojo. Uy, follow niyo yan ha, si Bojo. Si Sensei. Ano man? Sensei Bojo. O yun ha. I-follow niya. Maganda rin yung mga reels niya, mga vlog niyan ha. Yan ang upcoming Japan vlogger na malupit. Maniwala kayo, malupit yan. Magaling ang niyan eh. Ang diskarte niya kasi magaling yung niyan eh, mentor. Wala pa po tayo Ay nako. Oh, anyway, ito tuloy. Oh, ito. Ito yung nag-walk out si Marcoleta. Bakit? Nako, ano na naman na nangyari, Marcoleta? Marcoleta, ba't ka nag-walk out? This is the frustration, Mr. Chair. Ayaw, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, Yeah. Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Yung dalawang nagsermunan eh. Bakit ka aalis? Hoy! Alika! Hoy! Ha? Bakit ayaw? Kanina Ba't ayaw? tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. Wala! Nalilito na si Chairman. Chairman, pigilan mo yung mga bata mo. Salamat, Chair. Ako po ang pinakamahirap ang kalagayan dito eh. Yun. Hindi ko malaman paano ko makapagpa-participate kung ang pinag-uusapan ang laki-laki na ng problema.
Ang sinasabi ko naman, merong recourse kasi kamukha nung ibinigay kong mga slides. Kung paniniwalaan po ninyo yung mga data na yun, wala tayong pinag-uusapan ngayon eh. Yun ang problema eh. Ang isa pong irony, Mr. Chair, yung binanggit ng aking kumare, yung replacement cost. Okay? So, gusto kong balikan yun. I want to belabor that kasi yung pong nakaraang hearing natin last Tuesday, maliwanag po na sabi ninyo, DOE, meron tayong 46 days for diesel at that time. Tuesday po ito. Sa kerosene naman, meron tayong 53 days. Ang pinag-uusapan natin doon, after 15 days, mula nung sabihin ng Pangulo na meron tayong 50 to 60 days inventory, biglang pumalo sa 110 pesos per liter. Ngayon, sabi nyo kanina, meron kayong monitoring function under RA 8479. Pwede rin yung gamitin yung EO 839. Meron kayong pwedeng gawin na mag-issue ng SOCOS order. Ano po yung una nyong ginawa? Tinignan nyo ba kung anong basis ng 110? Iyon po yung gusto kong balikan eh. O bigla na lang kayong naniwala, hindi kayo nag-validate, dati po nilang inventaryo yun eh. Paano po magiging 110 from 55? So kung ginamit po ninyo yung tungkulin nyo under the law, like kayo nagmo-monitor, ini-screen ninyo lahat, did you ask them to present, for example, documents na to validate na kailangan 110 na per liter? Kinuha nyo ba yung mga dokumento sa kanila na bumili na ba on the replacement cost ang basis? Paano po nangyari yun? Inventaryo po ang pinag-uusapan natin. Wala pa naman eh. Ang problema kasi sa replacement cost kasi, Mr. Chair, kahit na wala pa yung ibibili nila sa susunod na kanilang pagbili, ay dapat nandun na yung cost na dinidictate nung Argus at saka nung MAPS. Yun ang problema eh. Ito pong replacement cost, Mr. Chair, konektado po doon sa sinasabi nating rackets and feathers irony. Ano po ibig sabihin nun? Ito pong rackets and feathers irony focuses on the asymmetry of pricing. Where prices shoot like rockets when the global prices rise, but they fall like feathers when they drop. Ganun po eh. Sino po yung tinatamaan, di ba? Yung taong bayan. Can you explain that? Paano po naging 110 nang hindi nyo man lang nababalidate? Oh. Thank you very much. I mentioned to the director of the Oil Industry Management Bureau is to submit how the OIMB does its monitoring. Ganito lang yan, paikli na natin ha. Medyo mahaba kasi itong sinabi ni Marcoleta. Meron pa tayong reserve. Meron pang reserve yung mga gas station na hindi pa naman agad-agad yung kinuha nila ay ang presyo mataas na. Pero pagdating sa pagtaas ng presyo, agad-agad. Hindi pa yung supply, mura pa lang nila nabili pero tinaas na nila kagad. Yun ang problema. Ang sinasabi ngayon nitong taga-DOE na hindi ko maintindihan, ang sinasabi niya na hindi rin maintindihan ni Marcoleta, bakit pinapayagan ng ganun? Pwede naman actually, pwede nga na mag-take over ang DOE kung gugustuhin. Ibig sabihin, pwede. Pero hindi naman daw yun ang kanilang sinasuggest. Ang sinasabi niya dito, bakit walang ginagawa ang DOE para sitahin itong mga to at sabihin, hoy, huwag nyo itaas ng todong muna ngayon. Diba? Huwag muna nyo itaas. Ang sinasabi ngayon ng DOE, sir, kasi yung supply na kukunin nila na pag-imbak nila uli ay mataas na. Ang sinasabi naman ni Marcoleta, oo, pero pagdating sa pagbaba, kaya nga 'di ba yung racket ang pagtaas daw tapos parang feather ang pagbaba. Ang bagal bumaba. Ibig sabihin, kumikita pa lalo yung mga gas station o yung mga
oil na company sa Pilipinas. Yun nga yung sinasabi na sana anuhin nyo muna. Kasi to si Auntie Claire kung ano sinasabi. Kaya tuloy iniisip nung may crisis, wala talagang crisis eh. Walang crisis pero bakit ganyan kataas ang pagtaas ng oil natin? At ito matindi, kaya nga ito, pinost ko to, di ba? Nakita nyo na. Ito'y batas na buti nga itong mga senador may ginagawa. Kahit ito si Chis Escudero na tahimik lang na nagtatrabaho. Sabi dito, isa nang ganap na batas ang Republic Act 12316. Ang panukala nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspindihin o ibaba ang excise tax sa produkto ng petrolyo kapag kinakailangan upang maprotektahan ng publiko. Batas na ho ito. Ang tanong, bakit hindi pa ginagawa ni Marcos? Alam ko na kung bakit. Alam ko na. Alam nyo kung bakit? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ito na eh. Ginawa na nitong senador na ito eh. 'Di ba? Ito yung pinipilit nilang gipitin eh. Pero at least nagtrabaho. Ginawa na ngayon na para masuspindi ang excise tax. Ang tanong, ginagawa ba? Pwede. Alam mo sagot ni Marcos dyan? Basta may tanong na hindi niya masagot. Gaganong-ganon na lang siya. Yung sagot na malabo para alam mo, kayang-kaya eh. Kayang-kayang kontrolin. Actually, pwede ngang government takeover. Ano sagot ni Marcos din dyan? Let's not go into that. Parang tanga lang eh.